Ang tayo lahat, hanggang banal na Diyos. Again, kami po'y nagpapasalamat mo napagandang plano mo sa aming buhay, kaming kalayaan, makarating pananapa, para Lord, daing ang mga nila namin kung salamat, pagmalaki ka. Diyos, napakahalaga pong mga kain to. Tatalakhayin this morning. Pray Lord, na ihanda mo bawat puso, na magandang lupa po ang bawat puso. Ang sa ganang, whatever they will put, last Lord. Karoon po ng impact ng, sa mga lugar na kung saan mo at tinanim. I pray for mercy and grace. Taong tapat na hingi ng tawad, nare-realize nilang kalang shortcoming, kalang yes, abag at awa mo sa kanila. Pagaling ka rin po ng mga kasalanan. Lord, maaaring maging hadlang para sila maging effective purpose nila sa iyong God, I pray for outpouring. I pray God ng I pray for action ng I pray Jesus. And napakahalagang ating tatalakayin this morning kasi anumang bagay na natanggap mo, whatever it is, good health man yan, panalalapi man yan, kung hindi mo naiingatan, na bibigyan ng magandang maintenance, masasayang lang yan. And marami tayong nakikitang ganon, no? Mali ang karamdaman, pero hindi naman inalagaan katawan, mas malala ang dumarating. Sa mga finances, nagbubukas ng favor si Lord, pero hindi mag-budget, hindi magbigay ng matabat kay Lord, kaya nasasayang. Ganon din sa mga pagtitiwala ni Lord sa atin, sa mga ministry, mga promotion. Kung hindi natin napoproteksyonan yan, ang laking panghihinayang. Kaya sa umagang ito ay ating pag-usapan yung mga pumapatay ng apoy. Lahat magsabing fire killers. Sa Hebrews 1 verse 7, from the Contemporary English Version, and when God speaks about the angels, He says, I change my angels into, wind, and my servants into flaming fire. Pwede na kayo mo po. Siguro aware kayo sa nangyari sa California, part ng California, particularly sa Los Angeles. Maraming mga rich and famous na nawalan po ng mga properties, sasakyan, jewelries, mga pera, bahay nila. It is because sa apoy. Now, mabigat na yung apoy. And mahirap masunugan. Sabi nga ng iba, manakawan ka lang maraming beses, huwag lang masunugan. But, what make it so worse dito sa kalagayan, sa part ng Los Angeles, ay hindi lamang yung apoy, but yung strong winds na umihip dun sa apoy, kaya ang bilis kumalat. Kaya fire with strong winds, it can do great things kung sa tama ang gamit. But it can cause great distraction, mali gamit. Now, going back sa text na binasa natin, ang sabi ng ating Pang Diyos about His angels, He makes His angels katulad ng hangin. And yung servants into flaming fire. Naging part na rin mga prayers ko, although hindi naman daily, but naipagpe-pray ko rin, Lord, I want to partner with your angel. Kasi ang Bible ay nag-instruct sa atin na yung angels ay ministers at sinesend ito ng ating Pang Diyos para tulungan tayo. Pero kung di mo sila ka-partner, magkaiba, magkasalungat yung ginagawa nyo, kahit maapoy ka kay Lord, walang masyadong impact. Gusto ko lang maintindihan natin tong verse, no? But,
work together with yung the angels na inassign sa iyo ng Panginoon and on fire ka kay Lord, sabi, ano kaya ang pwedeng mong ma-accomplish para sa kingdom of God? Pagka sinabi ka natin kasi kingdom of God, kasi minsan baka hindi natin tindihan, about maraming pamilyang mabubuo. It speaks about maraming balik sa ating Panginoon. Kaya pagka kingdom builder ka, gaano karami kayang tao ang pwedeng sagipin ng ating Panginoon? Maring kasama dyan, mga members ng family. Kaya what would happen kung pinagsama mo ang wind at flaming fire? Great things ang magagawa mo sa Panginoon. Now, yung servants dito, o minister, ang Greek word ay liturgos. Ang ibig sabihin, it could refer sa public servant, yan tulad ng mga naglilingkod sa atin sa local government. Pwedeng functionary, as in the case sa may ministry sa church, sa temple, ang ginamit na word dito, temple, or sa pag-spread ng salita ng Pang-Diyos. Or generally, a worshiper. Or benefactor. Ano yung benefactor? Ikaw yung tumutulong sa kapwa. Dahil sa iyo, maraming nakikinabang. So, yun ang sinasabi rito. So, itong mga taong to, public servant, functionary, sa temple, or sa pag-spread ng Word of God, or worshiper, sabi ng Pang-Diyos, He makes you a flaming fire. At yun ang gusto ni Lord. Maapoy ka. Sabihin mo sa katabi mo, maging maapoy ka. Alala ko, may message, siguro 20 years ago, ang sabi doon, maging ubas ka, huwag pasas. Kasi pagka pasas, tuyot na eh. Dapat sariwa. So, wag lang maging apoy ka, kundi nag-uumapoy. Sabihin mo sa katabi mo, mag-uumapoy. Ang ginamit dito ay flaming. Umapoy. So, when you say nag-uumapoy, tagang, grabe, ang laki. Lumalagablab. I think yun ang tama, no? Then, what if makipag-partner ka pa sa angels mo? So, may wind na umiihip sa lumalagablab na apoy. Grabe ang dating mo, kapatid. Community mo, sa work mo, sa school. Now, pagka tumanggap ka ng Holy Spirit, may kasama ng anointing dyan, may kasama ng mga gifts ng Holy Spirit. Of course, yung calling kanina, may kausap ako, sabi ko, nararamdaman ka na ba? But, kung gifts lang yan, per se, calling lang yan, parang kutsilyo, Brother James. Kahit binili mo yan na matalas, pero sa constant use mo, ano mangyayari nun, James? Papupurol din yon. Ganon din, kapatid. Pagka walang gamit, magkaloob ng Diyos sa'yo, mawawala din yan. Walang silbi. At unang-una, ang makakaramdam niyan, ikaw. Magiging very dry ka. Kaya nga sabi ni Luz kanina, siguro ang dami niya napansin, parang bato. Magiging bato ka. Walang buhay. Kaya sa umagang to, we don't want that to happen. Kasi unang-una, grabe ang puhunan ng Christ sa atin. So much suffering, so much pain. At not only pain, but also shame. Hinahiya talaga siya. Sino nagpahiya sa Allah? Hindi demonyo ang linikha niya. At yun ang pinambayad ng Diyos sa atin. Kaya hindi ka cheap. Sabihin mo katabi mo, hindi ka cheap. You're precious. Royal priesthood nga tayo eh. Peculiar people.
Na hindi ka basta-basta. Then, yung create ni Lord, na tinubos niya sa pamamagitan ng mga buhay, ay in-equip niya pa mga spiritual gifts. Why? Kasi gusto niya, magkaroon ka ng dating sa loob ng family mo. Una sa loob ng family mo. Full work. But of course, ang daming problemang dumarating. Nandiyan ang world, nandiyan mga bulong ng isip mo sa sarili mo na nagsasabi, wala kang silbi, wala kang kwenta, ungrateful ka, unfaithful ka, wala kang utang na loob. No? Ang grabe, grade 1 lang inabot mo, wala kang alam, nandiyan ang fear, then yung bulong po ni Satan, ang bulong po ng world na to, ang bulong pala mga masamang nagpapayo, no? Na wala kay Lord. Di magagandang payo, should say. Those things ay pwedeng magpahina ng apoy mo. Magpapapurol sa'yo. Kaya instead na umaabante ka, parati kang nagsasabing, hindi ko kaya, hindi ko alam, excuses after excuses. Retreat after retreat. Kaya wala ang dating. Kumbaga sa kingdom of God, mawawala ang paging silbi mo. At dating ang time, hindi ka nahahanapin. Kasi wala ka rin dating. Ang hirap ng kapatid pagka hindi ka na pinapansin. Sino rito nakaranas para magkasabay hindi ka na pinapansin? Kasi wala ang contribution. Parang isipin ng pero, bet mo pa uutusan to wala naman, hindi naman gagawin. So the right word is, hindi ka na in demand. It's okay kung nandiyan ka, it's okay kung wala ka. Ang hirap kapatid. Pagka linagay ka na, linagay mo sarili mo dyan, o linagay ka ng mundong dyan, o linagay ka ng demonyo sa ganung klaseng kalagayan na feel you're so unwanted. Wala ka ng contribution. So ayaw ni Lord, papunta tayo sa ganung klaseng sitwasyon. And sabi niya, dapat maging flaming fire ka. Never forget also, paalala sa ating Hebrew, sa book of Hebrew, may angels, pagka naghihintay lang. Dahil wind sila. A flame is visible, gaseous part of a fire. At isang bagay na gusto ko, huwag niyo kakalimutan, there can be no flame without the fire. So, saan ba manggagaling ang fire? Paano ba hindi mapapatay yung tingas mo, yung apoy mo kay Lord? Sa John 15 verse 5, contemporary English version again, I am the vine and you are the branches. If you stay joined to me and I stay joined to you, then you will produce lots of fruit, but you cannot do anything without me. Palitan natin yung fruit ng fire, flaming fire. Okay, basahin ulit natin, no? I am the vine and you are the branches. Siguro mas maganda yung vine, palitan natin ng fire, at yung branches, gawin natin flame. Okay, siguro much better yon. Okay, basahin natin. I am the fire, and you are the flame. If you stay joined to me, and I stay joined to you, then you will produce lots of fruits. But you cannot do anything without me. Nag-gets nyo? So kung wala yung flame, tama ba ako? Kung wala yung fire, wala yung flame. Saan ba manggagaling yung fire? Kay Lord. Tama po ba? So para manatili, para magkaroon tayong flame at maningas flame, ano ang payo John 15 verse 5? We must stay, kung nasusundan nyo ako, connected. Huwag kang hihiwalay. Hindi ko alam kung meron dito nakaranas magluto sa pamamagitan ng gatong. Okay, meron ba rito? Okay, kahoy. Di lahat yun, nagdiliyab. Ngayon, kumukulo na. Maring masusunog na. Anong gagawin mo? Tatanggalin mo yung
kahoy. Then unti-unti, yung kahoy, mawawala na yung apoy. Paring matitira siguro baga. Pero eventually, habang wala siya mismo dun sa fire, mawawala na rin yung flame niya. Gets ba ninyo? O naiintindihan niyo na ba yung relationship natin kay Lord pagdating sa pagiging maapoy? Ang hirap mawalay. So meron mga flame killers o fire killers na dapat mong babantayan. Kasi ito yung magwawalay sa iyo kay Lord. Ito yung hahatak sa iyo palayo kay Lord. So there are 5 things sa ating tatalakayin this morning about fire killers. So when we lost passion, we will lose direction. Alam nyo, halos araw-araw. Basahin mo natin muna lahat, no? Passion keeps us sa right path and hunger for God's power. Daily, rini-recite ko yung Psalms 23. At ang kasama ko dyan sa prayer, Lord, nawa lahat po ng TSCFI and their families, Lord, yung mga siblings namin, mga pinagpe-pray namin, nawa i-invite kanila as their shepherd. Kasi kung uunawain natin ang Psalms 23, kompleto na yun eh. Nandyan yung gagabayan ka niya, i-direct ka niya. Nandyan yung correction. Nandun ang pagsagip. Nandyan yung ibibigay sa'yo, yung banqueting table. May place ka diyan. Nandun ang anointing. Kompletong Psalms 23. So, ibig sabihin kapatid, kung gusto mo to walk the right path sa journey natin sa mundo, importante si Lord na sa unahan natin as our shepherd. Kaya sana yun din ang isa sa mga prayers, Lord, gusto ko ikaw maging shepherd ko. Dahil paliko-liko na buhay ko, hindi ko na alam minsan kung anong gagawin ko eh. At natatakot ako parati. Kaya Lord, nakikita mo ba ako? Parati ako umaatras sa laban. Parati ako natatakot. Parati ako bumibitaw. At bumibitiw. Kaya going back dito, ang sabi diyan, when we lose passion, when we lose hunger for God, when we lose thirst for God, anong sabi diyan? Mawawala tayo sa direksyon kasi disconnected ka kay Lord eh. Eh siya ang shepherd natin. Siya mag-guide sa atin. And through that passion, habang nandun yung thirst mo kay Lord, nandiyan yung pananabik mo sa Kanya, nandiyan yung deep love mo sa Kanya. Hindi ko alam kung nabasa niyo yung pinost ko kahapon. Actually, hindi lang siya ang napag-comment nun eh. Makasama namin sa trabaho before ni Lita. Sabi na, Victoria, ba yung Victor? Sa work, Victor ako. Salamat. Nagkakaroon siya ng hope tuwing araw pagka nababasa. What happens pagka on fire ka, may passion kay Lord, may nahahawaan. Ang passionate kay Lord, kapatid, at yan i-encourage ko sa inyo, keep sharing the Word of God. Yun ang passionate eh. Pag nakita mo na yung nakapost yan, nakita mo sa GC yan, nakita mo sa Facebook yan, spread nyo yan. Kasi yan ang senyales, kapatid, na passionate ka kay Lord o addicted ka kay Lord. Hindi addicted sa hindi magandang bagay. Pinakamagandang addiction ay addict ka kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, maging addict ka kay Lord. O passionate kay Lord. And when you are passionate kay Lord, no, you are giving Him a signal na hunger ka sa powers. Ay, matindi yan, kapatid. Matindi yan. Pagka naramdaman ni Lord, ikit ka talaga. Siguro sa pinanggalingan mo, Brother James. Ba si James parati paborito ko linggo-linggo? Parehas kaming book niyan eh. Diba, sa pinanggalingan mo, importante yung kasangga. O pa. Diba,
Naikwento mo noon, yung may nahuli kasama mo. Gusto mo kasama ka na rin sa nahuli. Kasamaan mo rin, gusto mo samaan siya sa loob. Ganon, kapatid. So, biro mo kung yung ganong pag-iisip ni James, sa katropa niya no, mga gangster noon, ay ganon din, i-transfer niya lang kay Lord. Ay magiging matinding mensahero si James. Ang problema, ganon nangyari sa atin eh. Nung wala tayo kay Lord, galing natin makisama. Galing natin tumulong. Galing natin maawa. Ang problema, dumating kay Lord, hindi natin nasama yung mga galing na yon. Na sana nagamit sa tama. Mag-gets nyo? Isama nyo. Kayo makasama, madali kayo maagawang kaibigan, dalhin nyo yan. Sinagip na nga kayo ni Lord sa maling paggamit ng pagiging compassionate, pagiging matulungin. At gusto niya, gamitin mo ito sa gawain ng Pangdiyos. Kaya ang servant niya ay ginawa niyang flaming fire. Now let's read it, 1 Peter 5:8. Kayo'y maging mapagpigil. Bakit importante ma-on fire tayo? Kayo'y maging mapagpuyat. It is because ang inyong kalaban, sinong kalaban? Diablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Now, ang leyon, hindi naman talaga siya pinakamalaki sa forest. Nandyan yung giraffe, nandyan ang elephant, nandyan, ano pa ba mas malaki? Maring mga rhinoceros, hippopotamus, maring mas malaki pa sa kanya. Pero bakit nabubukod tangi ang leon? Ba't kinatatakutan? Kasi pagkagutom siya, wala niya siyang pakialam kung mas malaki pa yung nasa harapan niya. Ang tingin niya rin sa malaki sa harapan niya ay pagkain. Food. Handa siyang mamatay para dun sa food. Ganon si Satan. Wala siyang pakialam kung Kristiyano ka. Wala siyang pakialam kung araw-araw ka pa na sa church. Basta ang gusto niya, sirain ka. Wasakin ka. At walang matira sa iyong lakas. Kaya nga, importante, maging palabantay tayo. Maapoy tayo kay Lord. Naalala ko yung drama kasi nakipag-fellowship din kami noon, yung bago-bago pa lang sa ministry noon. To God be the glory. At yung pagtitipon nila doon sa may Trinity College, sa may Rodriguez ba yun? Avenue. Malapit sa St. Luke's ba yun o UE? May drama. Ang pastor doon sila, Louis Santos. May nagdrama. Dumating ang demonyo. Yung Kristiyano naglabas ang cross. Demonyo. Maya-maya kapatid, yung demonyo, may linabas din na cross. Ang linabas yung cross, mas malaki. Kapatid, totoo yan. Nalala ko yung si Louis Beltran ba yun, yung announcer? Buhay pa siya, Louis Beltran ba yun? Beltran. Kwento niya, merong isang, ano ba yung pinakamagaling sa karate? Black belter ba yun? Inold up. Kalimutan. Ang martial artist pala siya. Meron ganun. Nabablack-out. Minsan ganun mga Kristiyano eh. Pag tumawing problema, nakalimutan may Diyos siya. Nakalimutan mag-pray, nakalimutan, mayroong mga pangako sa Bible, maraming ganun. Kaya bumibigay, nawawala. At kung saan-saan nagtatago.
So parang yung demonyo may linabas mas malaki cross sa'yo. At ikaw maliit lang yung powers mo. Ano eh? Kaya yun ang paalala sa atin ni 1 Peter 5:8. Maging mapagpigil ka, mapagpuyat ka. Why? Kasi matindi ang kalaban. At ang tong kalaban na to, hindi marunong maawa. Nakakalimot. Come on, mga nanay dito, mga tatay rito, mga leaders dito, at yung mga nagsisikap magbagong buhay. Cruel ang kalaban natin. Walang ititira sa'yo. Uubusin. Napansinin mo, pagka hindi ka magpuyat, hindi ka nagpigil, nakalimutan mo, may powers ka. Halimbawa, isang pamilya kayo nagsisimba. Una, ikaw mawawala. Sunod, yung asawa mo mawawala. Sunod, yung panganay mong anak mawawala. Hanggang maubos na. Ganon si Sita, walang titirahin sa'yo. Uubusin ka talaga. Tanong ko sa inyo, gusto nyo ba maubos pa? O wala na talagang matira? So ito yung paalala sa atin ngayon. Itong message na to. Ano ang mga fire killers? Para hindi ka lang maisahan. Of course, lahat tayo minsan naiisahan tayo. Minsan, nadadalawa pa. Pero kung nakakatatlo, nakaapat, ano na tawag sa'yo nun? Brother James? Pakilakas? Pakilakas pa. Di ba totoo naman? Paisang ka, okay. Love ko siya eh. Napangalawa ka? Okay, love ko siya eh. Matatlohan ka, mag-apat ka. Abe, anong tawag doon, James? Baka may bubugbog na sa inyo. May sa labas, abangan ka lang. Huwag ka lang umimik. Ang sabi ng isang pastor, keeping the fire of God has less to do with how long you pray. Wala pala yan sa patagalan, pahaba ng prayer. So ano mas effective? And more to do with what you do after pray. Pray ka nga ng pray, wala ka namang ginagawa. Ano ka, basa ka ng Bible, hindi ka masumusunod. Ano mangyayari sa'yo? Mananalo ka ba kay Satan? O mas malaki pa ang cross kaysa sa'yo? Baka mas marami pa siyang memory verse kaysa sa'yo eh. Remember, nabagay ko na last Sunday. Panukso niya kay Jesus Christ, anong ginamit ni Satan? Di ba scriptures din? Word of God. The fire of man has no power over those burning with fire of God. Gusto ko aintindihan natin lahat. There are times we are fighting the enemies mamagitang lakas natin. May Holy Ghost ako. Kristiyano ako. May memory verse ako. Leader ako. Okay. Kung hindi ka naman dikit kay Lord, tanda mo, hindi, not by might, nor by power. Pamamagitan ni Lord lang tayo manalo. Kahit puspos ka palang Holy Ghost. Kasi kung disconnected ka na kay Lord, wala nang pagsamba kay Lord, wala lang givings, walang pagbabasa ng Bible. Kapatid, kahit malakas ka pa, babagsak ka rin. Alala ko yung nasa kabilang church pa ako sa Amparo. May isang magaling na leader doon. Sunday, no? Kwento. Meron din bumibigay. Typical sa masamba niya, may bumibigay talaga. May nawawala. Sabi niya, sila mawala. Hindi ko na alam yung exact words, no? Kasi sabi niya, sila mawala, ako hindi. Sabi ko, ingat ka, baka bukas. Okay ka. Nabukasan nga. Pabigat ng problema. Bagsak siya. Saan tayo nauuna yung yabang natin eh. At si Lord hindi natin pinagmamayabang. Tao lang tayo. Anytime, pwede kang i-pull down ni Satan.
Kaya sa lahat na narito, kapatid, mga parents nandito, may mga katungkulan dito, mga sobrang bless ni Lord, dapat mas maging matalino kayo. Meaning to say, dikit kay Lord. Siya lang naman magbibigay ng tagumpay sa atin eh. Can we say amen? Can we say amen? Kaya again, reading, basahin nga natin ulit, the fire of men, yung, kumbaga yung sarili mong lakas, sarili mong galing. So much yan. Doon sa tao, kahit mahina yan kapatid, kahit grade 1 lang yan. Kahit walang tinapos yan. Pero dikit sila kay Lord, mas powerful yan kaysa sa'yo. Tama po ba? Lahat ng nakakaunawa, malakas ang palakpak. So there are 5 things na ating aaralin sa umagang to that put out the fire of God. Number 1, kaya itong 5 na to, ingat. Ingat. Stay away. Wala sa mga fire killers. Number 1, offense. Ano yung offense sa Tagalog? Pangyayamot. Sino rito madali mayamot? Sino rito madali mainis, madali maasar? Sino dito madali magtampo? Kanina, meron yung manugang ko, may pinapanood ang video. Although siya rin naman yung bata si Micaela. Umiiyak. Mamaya yung mukha ni Micaela parang pa-practice, ginagaya. Kaya sabi ko, oy Micaela, wala sa pamilyang di maano yan na matampuhin ha. Ito yung nagiging problema ng maraming gifted. Yung mga nag-thirst naman talaga kay Lord, hindi natin ma-question eh. Mga nagkaroon din ng commitment. Nagkaroon din ng passion. Nagkaroon ng burden. Problema, madali sila magtampo. Kaya hindi mo lang sila makamayan eh. Tampo na eh. Minsan hindi mo lang ma-invite sa birthday mo, tampo na yan eh. Alam naman akong hindi tiga-TS5, bet di ako ma-invite. Minsan hindi na ako nag-i-invite eh. Naghihintay lang ako na may mag-invite sa akin. Parang ganito, kapatid, sa desire mo na, kapatid, maparamdam mo yung concern mo, sa mga uma-attend, gusto mo kamayan. Ano ba, nakakamay ka ng 20, oh, God bless you, Allah, God bless you, sister, God bless you, brother. Eh yung dalawa doon na hindi mo nakamayan, patay ka na doon. Dinaanan lang ako, samantaling sa, offense na. Tatampo na yun. Doon, bago-bago, in-invite. Si pastor, hindi ako in-invite. Tagal ko na nag-serve dyan. Patay na. Maganda, mag-fasting lang tayong lahat, no? Na tayo kumain. Huwag na tayo mag-birthday. Na tayo mag-anniversary kasi pag meron kang hindi na-invite, meron kang hindi na-serve, wala na. At marami mga tao sa church na lumayo, tumigil sa pagsimba dahil sa offense. Tampo. Tampuin ka ba, brother? Yes? Saan? Mga sinungaling papunta impyerno. Maraming nagbabackslide, maraming tumitigil, maraming lumilipat sa mga churches, paiba-iba. Hanggang sa pagka tinanong sila ni Lord, sino ba pastor mo? Hindi na nila alam kung sino pastor nila. It's because of offense. So ito yung worst thing na pwedeng mangyari ng isang leader sa church. Dahil sa desire mo na walang ma-offend, ka naiimik. Try nyo nga kapatid na magpe-preach ako, wala nang sounds. Kasi baka kung may mabitawang kasalita, may magtampo. Gusto nyo sa Sunday, magpe-preach ako, walang sound. Dahil kapatid, every time tayo magsasalita, nag-iisip tayo, baka masaktan to, hindi tayo makapagsalita. Nangyayari ba yon?
Nalalo, kasi naging union leader din ako eh. Sabi ng presidente namin, pangalan niya, Santos yata yon. Hindi, Rama. Roma, no? Roma. Bert Roma yon, Bert Roma. Kami yung sa panahon ng martial law, kami ang unang-una nag-strike. At hindi kami noon. Talagang palaban. Sabi niya, maraming salita, maraming mali. Kunting salita, kunting mali. Mas mabuti lang wag magsalita at walang mali. Ba yun? Ayoko ma-open anak ko, hindi lang magsasalita. Ayoko ma-open si ganito, hindi lang magsasalita. Anong sabi ng chapter 10 ng Romans? Saan ba nagmumula ang faith? Sa pagtuturo. Pwede ka ba magturo na walang sound? Tapos paano mo i-describe yung judgment? And because of that, kapatid, nagiging ineffective ang mga minister. Dahil nga, may matatampuhin sa body, sa church. Kumbaga, ginawan tool ni Satan yung offense para itikom ang bibig, busalan ng bibig. Ang mga leaders, ang pastor. Pero tingnan natin kapatid, kasi si Jesus Christ, ito yung sample natin dapat. Ang sabi sa John 6:65 hanggang 67, Tagalog version, ito yung ginawa ni Lord Jesus Christ eh. Hindi siya nagpabusal. At sinabi niya, dahil dito, sinabi ko sa inyo, na walang taong makakalapit sa akin maliban na ipinagkaloob sa kanya ng Ama. Nung prinit siya ito, ang dami na offend. At tingnan natin, no, yung sinagot nila. Kaya nga, John 6:6. Ano ko ito? Uy, ano ba yung 6:6? So yung John 6:6, ito yung mga response sa mga tao. Pagka John 6:6 ka. Ang sabi nila, dahil dito marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi nagsisama sa kanya. Parang very coincidental, no? Mga tumatalikod, tumapat sa 666. Tandaan nyo, hindi ako nagbigay ng numero na yun, ha? Mga tumatalikod dito, mga lumalayo, ha? Mga madali ma-offend. Hindi ako nagbigay ng numero niyan. Amen po ba? Hello? Nakikinig ba kayo? Saan tumapat yung mga tumatalikod, yung mga na-offend? Yung ayaw matanggap mga turo, mga aral. Saan tumapat? Kanino identify ang 6666? Ha? Kanino identify yung 666? Antichrist, kay Satan. Of course, no? Kung nagkataon lang, hindi natin alam. Pero, totoo ba ito? Ay, yung mga hindi makatanggap ng turo, hindi masarap sa pakinig nila, nanlalamig ba? Maaring hindi sila lalabas ng church, nandiyan pa, pero cold na. Diba? At tandaan nyo, ang hirap buhayin ang cold. Maintenance ka, Brad, no? Sa sasakyan ka ba yung maintenance sa sasakyan? Ay, yung kasama mo, Rodney, kasama niya. Yung mga lumang sasakyan, mga diesel, yan pa yung choke, di ba, pinaiinit. Matagal mag-start. Pero pagka nag-start na mainit, kahit mamatayan, madali na. But listen, ito yung babantayan nyo, tandaan nyo. Dapat aware kayo. Kasi may leon, may Satan. Hinihintay niya na medyo lumamig ka na. Ang isda, habang nasa apoy, kaya bang lapitan ng langaw? Even pusa, sa init ng baga ng uling, tama po ba?
Ito ba, kung talagang gusto nyo pumunta sa langit, kung gusto nyo mag-succeed, kapatid, sa relasyon kay Lord, ito yung babantayan nyo, yung mga fire killers. At responsible kayo dyan. Dahil, grabe ang tinupuhulan ni Lord sa inyo eh. There is your responsibility na mainit kayo parati. Otherwise, ang dami maapektuhan. Mukhang may na-open na, mukhang may seryoso na. Kanina, nakangiti pa mga ko ng marami. Ngayon, medyo nagbabago ng muka. Hey, love lang tayo ni Lord. Sabihin mo, katabi mo, baka siya yung nagbabago muka. Love ka ni Lord, sabihin mo. Alam nyo, pwede natin ingatan yung mga bagay na lumalabas sa bibig natin. Pwede tayong medyo maging tactful tayo. Pero ganun pa man din eh. Hindi natin makokontrol, ma-stop yung response ng tao. Meron at meron pa rin ma-offend. Diba? Kaya ang hirap maging men pleaser ka na eh. Ang hirap. Ang hirap. Tandaan nyo, yung pag-i-store ng offense, sino rito marunong mag-ipon ng pera? Good, very good yan. Great yan ng isang magaling na leader. Sino rito, nakailang sweldo ka lang, wala ka pang naiipon. Hindi magandang attitude yung lifestyle. But ang pinakamaganda, pinakapangit pala, yung iniipon mo ay tampo at sama ng loob. Sino magaling mag-ipon ng sama ng loob at tampo? Angiti kayo, no? Pero palagi ko marami sa inyong ganyan. Lord, nag-iipon ako. Anong iniipon mo? Tampo, sama ng loob. Kaya kita mo, pagkakakwentuhan mo yan, dami na. Dami na hinihinga. Ibig sabihin, ang inipon niya ay, tampo at sama ng loob. At itong mga tao na magaling mag-ipon ng sama ng loob, hindi sila mapagkakatiwalaan. Things from God. Dahil flame quencher yan eh. Flame killer yan, yung mga nag-iipon. Kaya ang hirap asahan mga ganyang tao. Sa loob ng family, sa work man yan, sa school man, ang hirap asahan at bigyan ng responsibility ang mga tao na ang iniipon nila ay sama ng loob. Basahin natin ito sa Ecclesiastes 10:4 sa mga nagtatrabaho. Don't give up your job when your boss gets angry. Sino rito kapatid dahil sa galit ng boss, nag-resign ka na? So, anong payo ni Haring Solomon? If you stay calm, you will be forgiven. Meron ba naman boss bigla lang nagagalit sa'yo? O meron ba naman tao na biglang nagagalit sa'yo? Parang so weird, no? Kagigising mo lang, sermon ka agad. Wala ka pa nang uumpisan, nasa-sermon ka na agad. Ayos ka rito, wala kang silbi, mag-resign ka na. Papakamot ka. So, kadalasan naman, pagka napagalitan ka ay fault ka. Diba? Maliban lang kung may problema sa isip yun. Hindi naman magiging boss yan kung may problema sa isip. Tama po ba? So, anong payo ni Solomon sa Ecclesiastes? Chill ka lang. Huwag mo sabayan. Dahil mo lumamig siya. Diba? At ang sabi rito, you will be forgiven. Pag may offense ka, kung may galit ka sa malang loob, sabihin mo kay Lord, Lord, so heavily burdened. Tamang sama ng loob ko, tampong-tampo na ako, Lord. Ibigay ko ito sa'yo. Number 2, disappointment. Anong ibig sabihin disappointment sa Tagalog? Pagkadismaya. Nakaranas ba kayo pagdidismaya? Alam nyo, ang training sa atin, ang instruction sa atin ng Bible ay dapat nagpe-pray tayo, dapat nagpa-fasting tayo, dapat humihiling tayo ng kagalingan sa makaramdaman, dapat nagpe-pray tayo na may mapalaya sa makontrol ng kaaway, ng demonyo, kapatid, at of course, kaligtasan.
natin, kaligtasan ng family natin. But, there are times, para bagang ang Lord ay natutulog. Lord, ba't ganon? I tried being faithful, Lord. Faithful ako sa bigyan tithes and offering. Bakit ganito, Lord? Yung isang kasama namin sa trabaho, kaidaran ko na rin o mas bata lang konti, mas matanda lang konti. Ito nabasa niyo yun, kapatid, no? Kay request. Pastor, pray niyo naman. Dahil magte-test yata lang sa buto. Sa US siya, sabi niya, pastor, dati rin siyang pastor. Siguro masyadong close sa kanya itong Rolando Lazaro. Kaya, pinag-pray niya. And siguro may mga question, minsan ganun tayo. Lord, nag-serve naman to si Rolando Lazaro. Bakit nakakaranas sa'yo? Naging pastor yan. Minsan ganun tayo eh. Nung naging born again tayo, nung tinaganap natin si Jesus Christ, ito pa rin tayo sa lupa. Okay, sana, nung tumakap tayo kay Lord, napuspos tayo Holy Spirit, nabaptize sa tubig sa pangalan ng Jesus Christ, ay umakit na tayo sa langit, dead na tayo. Pero habang dito sa mundong ito, anong araw tumatama sa mga makasalanan, same araw din tumatama sa atin. Kung anong ulan bumabagsak sa hindi manampalataya, same ulan din. Kung anong hangin sinisingot nila, yun din ang hangin sinusungot ng mga manampalataya. Gets ninyo? So, while on earth, same problem lang ang mararanasan natin. Ang ano lang kaibahan, ni Jesus Christ tayo. Tama po ba? So, ito nagiging problema eh. Kung linip up mo yung disappointment, at hindi yung faithfulness ni Lord. Kasi pagka faithfulness ni Lord, ang linip up mo, madidevelop yung tiwala mo. Na alam mo, isang araw mawawala din yan. Aayusin din ni Lord yan. But while waiting, anong gagawin natin? Keep on serving God. Eh, ang problema kasi ng iba, kinalimutan na yung pangako ni Lord. Na ang sinabi ng Bible, lilipas ang langit at lupa, ang subalit ang kanyang pangako, will outlive. Yan, tama po ba? Mananatili ang kanyang pangako. So nakalimutan nila yon. Kaya dinagalan sila ng disappointment. Yung dating apoy nila, dating passion nila, dating commitment nila, unting-unti. Nakita kayong ice cream na binilad sa araw? Sa mga may edad dito, alam nyo siguro yung awit na yun, ng hotdog. Parang ice cream na bilad, pailalim ng araw. Minsan, ganun mga manampalataya eh. Na-overwhelm sila ng sama ng loob, na-overwhelm sila ng disappointment. Para ba nga si Lord, sinungaling, hindi totoo, parang tumupad. Alam niyo sa family, nakikita niyo, blessed kami ngayon. Years din ang binilang. Years din. Tulad din kami ng iba sa inyo noon. Yung mga anak ko, umaasa lang sila na may damit mula sa mga bigay-bigay. Umaan kami dyan. Pero, season lang yon. Season lang yon. Maring iba siguro, nasa transition na kayo. Patungo na kayo sa blessed life. Just be patient. Can you say amen? Rather than dwelling on what has yet to unfold, turn your gaze toward the unwavering faithfulness of God and embrace the assurance that comes from His steadfast presence and let it guide your thoughts and action. Let it guide. Yung faithfulness ni Lord, paging trustworthy niya, love niya sa'yo, yun ang maging guide sa maging action mo at decision.
Kasi pag hindi mo ginaid yan, usually kapatid, ang taong offended na, tampong-tampo na, tapos may disappointment, ang usually niyan, ayoko na muna magsimba. Ito yung babantayan nyo. Dahil kung kayo ay parents, pag nakita ng anak nyo, every time may problema ay ikaw nawawala sa church, magiging lifestyle yan ng pamilya. Ang pangit ang example mo eh. Tandaan mo, sa mata ng bata, ang ginagawa lang matanda o magulang ay nagiging tama. Sana naman magising kayo doon. Sana bago kayo mag-decide na ayaw nyo magsimba o magtago, umiwas o bumitaw ng responsibility, isipin nyo ano kayo mag-epekto nito sa anak ko. Again, ang sabi rito, let it guide your thoughts and action. That magsabing amen. Anong number na tayo? Number 3, business. Sa Tagalog, ano yung business? Abala. Hindi business business. Alam nyo, yung pagiging busy, maganda yan. Pagka sa kingdom ni Lord. Ulitin ko, hindi masama yung mag-aral ng mabuti. Ini-encourage ka namin na mag-excel ka, hindi yung kulelat ka sa school. Hindi yung kapatid, naging Kristiyano ka na, pamilya mo naging Kristiyano mo, hanggang ngayon, nangungopia ka pa rin. Iba na yon, something's wrong. Parang walang Kristo sa buhay mo. O dili kaya kapatid, ang sweldo mo, ganito kapatid. Kasi wag natin i-discount yung journey. Tanda mo, pagka sinabing journey, nag-move forward ka. Amen po ba? Kapatid, yung bago ka tumanggap kay Lord, itong sweldo mo. Tumanggap kay Lord, ang tagal mo lang, yung pa rin sweldo mo, something's wrong. Kasi dapat may maiba kahit papaano. For example, si April. Kita ko giving siya noon Makita mo maliit. Pero yung nag-make siya ng decision, siguro tumapang na siya kay Lord. Siguro, madalas siya nakakausap mga leaders dito. Matitindi mga leaders natin dito. Matitindi magpahiya o mag-challenge. Lumipat ang work. Alam niyo, si April noon, bukang bibigyan, ayaw niya ng promotion, ayaw niya na tinatasya kasi natatakot siya. Baka hindi daw niya kaya. Biro mo nauuna kagad excuses. Maraming ganyan sa church. Ayaw ko maging leader, hindi ko kaya. Nauuna kagad excuses. Kanina may nagkwento sa akin. Matagal na tayo hindi nagkwento, pero ito ni ino-offer sa aking company. Kaya mo yan. Kasi pangako ni Lord, I can do all things. I can do all things. Ang problema kasi lang iba, yung pagiging busy nila ay naglalayo sa mga matters na hindi related sa eternity nila. Gusto ko gumanda lahat ng buhay nyo. Gusto ko, kapatid, kung pwede nga, 3 trabaho mo Pero kung yun ang maghihila sa'yo palayo kay Lord, hindi mo na maganda yan. Hindi na maganda. Kaya sabi ko doon sa kausap ka kanina, yung nagkikwento ng yung promotion binibigay sa kanya, sabi ko lang, wag mo lang kakalimutan, kingdom ni Lord mag-benefit. Kaya kung walang benefit ang kingdom ni Lord, hindi ang blessing ni Lord. Attraction ni Satan yan para manlamig ka. Tama po ba? Tama po ba? Sana maintindihan niyo yan. Tandaan niyo kasi kung blessing talaga ni Lord yan, pagamat pagod ka, it draws you closer to God. Lalo kang mag-aapoy kay Lord. Pero kung ang dumating na opportunity ay nagpapalamig sa iyo, galing kay Lord yan, galing sa demonyo yan. Intimacy with the Lord will always make you fruitful, not busy. Nakita niyo, ang daming busy. Nasaan ang bunga mo? Nasa mga souls.
Na gusto ni Lord sa pamamagitan mo ay maligtas. Bakit nagkaganon? Ang paging busy nila, ang paging abala nila, ay sa mga matters hindi connected sa kingdom ni Lord. Connected lang sa kabuhayan nila. Pero ayaw ni Lord na you will just live. Gusto ni Lord, you will have, life. Nakita nyo, bakit maraming taon dami ng pera, bet ang bigat pa rin ng muka. Parang walang kasiyahan. Compare mo naman kapatid sa mga malit lang sweldo, pero masaya. Kasi ang work nila, nakadedicate kay Lord. Hindi pang sarili. So anything that will keep you away from God ay isang uri ng pagiging abala na ayaw ni Satan na maging aware ka. Kasi feeling mo, wow, busy ako, pagod ako, makikinabang family ko. And minsan nadadraw na tayo sa kanya. Anyway, pampamilya to. Pero hindi mo namamalayan, unting-unti, lumalamig ka na sa Panginoon. The devil will cause people to get so busy doing things that provide no spiritual benefit. Ito yung nakakatakot. Busy ka nga, pero walang spiritual benefit. To make them too busy to serve in the kingdom of God. Nakita niyo mga kapatid, mga gumagaling mga leaders dito. Ang titindi ng position nila sa church, sa work nila. Samantala maraming estudyante rito, sayang, pwede mo pagkatiwalaan, pwede mo promote sa kingdom of God, pero nalunod na sila sa goals nila sa school. Gusto ko maging first honor, gusto ko maging agya cum laude. Kapatid, pag hindi na bago attitude niyan, hindi ka magpa-prosper niyan. At dahil hindi mo inayos yung attitude nung high school ka, pagdating mo sa work, baka mas malala ka pa. You will drown yourself sa mga promotion. And siyempre isipin mo, unang sweldo mo, ibablow out ko naman sarili ko. Deserve ko ito. Dahil nagpagod ako nung aaral ako. Hanggang kapatid, unti-unti hataking ka lang kaaway. At tignan niyo mga key leaders natin dito. Matindi ang responsibility na sa work. Kaya magtataka ka, pagka-Sabado, pumupunta sila sa satellites nila. Samantalang iba rito, ganun palang posisyon nila, ganun palang kinikita nila, walang time kay Lord. Samantalang itong mga great leaders natin rito, kapatid, grabe ang demand sa kanila. Kailangan yung utak nila sa work nila. Pero pagdating, kapatid, sa mga pang-kingdom, hindi sila nawawala. Naasikaso pa rin nila yung gusto ni Lord iligtas. Ito yung gusto ni Lord na maging busy. Kaya magtataka ba tayo? Bakit grabe ang blessing sa kanila ni Lord? Kasi they made the right choice. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Palakpakan natin ating Panginoon. Number 4, materialism. Sa Tagalog ay materialismo. Merong story, basahin natin ito sa Matthew 19:21 hanggang 22 sa Tagalog version. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Verse 22, datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaong siya mamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. So na-offend. At hindi si Lord alam niya puso mo eh. So meron isang lalaki, lumapit kay Lord, Lord, I want to follow you. Siguro nakita niya kapatid, mga ibang followers ni Lord, na galing, wow, ayoko lang maging mayaman. Gusto ko rin may ministry. Siguro nabasa ni Lord, pero binigyan pa rin siyang opportunity.
Tandaan nyo, ganun si Lord. Hindi mo agad-agad mag-judge yan eh. Bibigyan ka ng opportunity para ituwid yung pwede mong kabagsak. Di ba si Judas? Alam ni Jesus Christ, di ba sabi niya, isa sa inyo magtataksil sa akin. Pero di ba hinugasan niya pa rin paa? Kapatid, pag tunog ng trompeta, sakaling may hulog ka, wala kang madadahilan eh. Lahat ng way gagawin nun para ma-transform ka, mabago ka, at magamit ka niya. Kaya kung marami ka pa rin excuses, marami ka pang dahilan, pagdating ng tunog ng trompeta, wala kang masasabi, Lord, pinabayaan mo ko, Lord. Lord, hindi mo pinagkatiwalaan eh. So going back dito sa kwento, alam ni Lord, tatalikod din itong taong to. Pero binigyan niya pa rin opportunity. Kaya kinausap niya. Diba? Hello, nasusundan niyo na ako? Kasi kung alam ni Lord, kung ayaw ni Lord na bigyan siya opportunity, hindi niya sasabihin kung anong dapat niyang gawin. Gets niyo ako? So sinabi niya yung problema. Alam niya, may problema sa pera itong taong to. Parang maraming kapatid, hindi kaya ibigay yung tithes nila, yung offer nila, pero kaya nila ibigay yung pera ng ibang tao. Hello? Maraming ganyang kapatid, even sa mga churches, willing magbigay basta pera ibang tao. Pero yung pera nila, hindi na kaibigay sa gawain ni Lord. Ang sabi ng pang Diyos, basang-basa ni Lord eh. Okay. Total, gusto mo pala sumunod sa akin eh. Benta mo lahat ang ari-arian mo. Yung pamigay mo sa mga ngailangan. Kaya natin to. Nakita nyo? Going back sa mga magagaling na leaders natin dito at mga pinagpapala, bukas ang palad nila eh. Hindi na binibilang na yung binibigay nila. Nakita nyo kapatid? Ilan ang mga milyonaryo natin dito? Totoo yan, may mga milyonaryo na tayo. Marami na. Nanggaling sila kapatid sa mababa rin. At hindi sila natakot kapatid. At hindi sila nakontento na ganun lang sweldo nila. Kasi alam nila, anak sila ni Lord, hindi pababayaan. Kaya matitindi yung decision nila. Ang iba rito, parang hindi kayo anak ni Lord, parang hindi nyo alam eh, kaya takot kayo eh. Paano nyo makatatanggap? Nakita nyo, di ba, yung 12 spies? Hindi natin kaya yan, mga higante. Eh talaga, hindi nila na-claim yung promise land, hindi sila nakapasok. Dalawa, sila lang kapasok, matapang sila. Come on, mga parents dito, marami sa atin takot dito eh. Mga lalaki rito, marami dito at mga takot. Sabi ko nga sa men's fellowship nung linggo, mentor nga, alam nyo, dito, mga pinagpapala dito at magagaling, mga leaders, puros babae. Matapang sila. Sikap natin mabago, hindi dapat ganun. Dapat ang matatapang dito, malalaki. Amen po ba? Dapat magagaling dito, malalaki. Ang problema, mahihina loob eh. Ang loob. Nagwapo pa naman, pero ang hihina ng loob. Buti si April, medyo tumatapang na, kaya pag gumagwapo si April ngayon, kaming mahina ang loob. Sayang. Listen, may oras pa ba ako? Alam nyo, totoo talaga may mga babae dominante. Tama ba yung word? Yung tamang word, Brad? Kasi ikaw rin sabi ng dominante. Minsan nagiging under-desire ay mga lalaki. But, sandali lang, huwag nyo kagad baka mamisimpelet nyo ako. Kaya kasi, kaya nagiging dominante ang babae, mahina ang loob ng lalaki. Takot. Kaya nagdi-decide ang babae. Kasi kung di mag-decide ang babae, baka magutom sila. Hindi natin mapupult. Mahina ang loob ng lalaki. Young people, sana, lalo yung matatagal ng young people ng lalaki, sana magising kayo. Gusto nyo ba? Mapapangasawa nyo kung sakali man, makuha nyo sa pilit. At naawa sa'yo.
Gusto mo ba kayo kinig kayo, wag muna kayo maingay. Ang babae nagtatrabaho, ikaw na sa bahay. Kasi mas malaki ang sweldo ng babae dahil malakas ang loob. At kung ikaw magtatrabaho, sabi, hindi, gusto ko magtrabaho. At mapipilitan kayo kumuha ng katulong, yung sweldo mo, kulang pa pambayad ng katulong, sasabihin ng asawang babae, bahay ka lang, tigala ba? Anyway, mahal naman kita, maintindihan kita. Gusto niyo ba ganun kayo? Takot kayo? At nakakaintindi, palakpak na malakas kay Lord. When the richness has us, kasang tawa nun, di ba yun? When the richness has us, instead of us having them, it can be dangerous thing. Parang ganito. Pero brad wallet mo. Bakang ko na, may lamang ba yan? Okay. Marami siyang pera. Ang ganito, blessing o richness. Pagka hindi ikaw may control nito, at siya ang humahawak sa'yo, dadaling ka niya kung saan-saan. Tama po ba? Kaya pagka mayaman ka, pinagpapala ka, parang wala lang. Kontrolado mo pa rin. Amen? Kasi pagka kinontrol ka na niyan, hahatakin ka niyang palayo. Kasi ang intention mo dyan, palaki ng palaki. Ang tawag doon, tanda niyo, ang pera, per se, ay hindi kasalanan. But the love of money, the root of... Kita niyo, kaya marami lumayo. Nung nagkaroon trabaho, instead na maging mainit kay Lord, naging malamig. So anong tawag mo doon? They love na they work. They love their money. Hindi na si Lord. Kasi kung si Lord ang love mo, yung pera mo, gagamitin mo para kay Lord. Amen? Huwag lang di ma-shoot. Namata. Dami mong pera pala. Dami pa ako kang ice cream. Kanino ka ba lang ako nun? The richness is not evil as long as they don't have our hearts. As followers of Christ, there should be nothing that we are not willing to surrender to Jesus. Tama po ba? Alam nyo, pwede pa naman kayo bumawi. Ito lang naman, pastor nyo ako eh. Hindi ako pwedeng magtipid sa inyo. Isip ko nga paano tayo makabili ng lupa? Urgent yun eh. Saan pumapasok sa isip ko, makinig, mga leaders dito. Inisip ko, what if, magkano ba per square meter dito, Hasea, sa Caloocan? 7.5. Ganda siguro, bawat isa sa atin, no? May pledge tayo every year, 1 square meter, no? Yung idea na yon. Gandang idea yon. Ang taon, sagot mo 1 square meter. Bakit? Bakit importante? Kasi ang tatay doon, anak mo o apo mo. Diba? Pero yung mga hindi nakakaintindi, pang next generation, wala kang pakialam. Ang bibigay mo lang 50 pesos, 20 pesos. Tandaan. I hope I'm wrong. Pero alam niyo yung binibigay niyo kay Lord, sukatan ito kung ano nasaan talagang puso mo. Sa pera o sa gawain ni Lord. Kaya yung pumasok mga seed of faith noon, last December, sabi ko, marami na expose eh. Kaya kung makahiling, Lord, sa taong ito, magkaasawa na ako. Kaya nung nakita ko binigay, ang mapupunta rito, Jezebel. Hindi Hannah. Hindi Ruth. Sa Matthew 16:26, hindi kasi naiintindihan eh. Pero alam nyo kapatid, pag ang heart mo kay Lord,
Walang mahirap ibigay para sa Panginoon. Kasi biro mo, kung ang pera mo hindi mo kaya ibigay kay Lord, sa palagay mo kaya mo isuko ang sarili mo. Okay? Sa Panginoon. Hello? Tama ba o mali? Ito mga seniors natin, ito mga elders natin, tama ba o mali? Nakita nyo usually nag-grow spiritually, mga faithful. Pero yung mga dami ng pagkakataong binigay ni Lord, pero yung giving sila, aking question, sabi, hindi nag-grow. Madaling ibagsak ni Satan. Dali talaga. Sa Matthew 16:26, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawalan siya ng kanyang buhay. Sa English, for what profit a man if he gain the whole world but forfeits his own soul? O ano kaya ang bibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Kaya dito kapatid sa Matthew 16:26, napakita yung presyo ng mundo at presyo ng tao. Kahit pagsamahin mong kayamanan sa mundong ito, mas mataas pa rin ang presyo mo. Kaya ito yung iingatan mo, yung priceless ang buhay mo. Because Jesus Christ paid a price sa buhay. Palakpakan natin ating Panginoon. Alam niyo kung ang demonyo, ang kaaway ay hindi ka kayang ibagsak sa kasalanan. Ang gagawin niya, gagawin kang malamig dahil sa pera. Oh, wala ka rin, walang silbi rin. Dahil hindi ka mapapakilabangan sa kingdom of God. Kaya sa ating lahat, guard your heart. Stay on fire. Mahalin mo si Lord, higit sa lahat. Ano yung awit nun? You are more than precious, more than silver, gold. Alam nyo, minsan pagka nababanggit ko pala mga ilang salita niyo, para pang papatak na luha mo eh. Lord, you are more precious. Sana kapatid, it will touch the innermost ng ating puso. Maraming binitawan si Lord kapalit dito eh. Dami niyang kapatid. Hindi lang sa TSS Badge, maraming simbahan. Nakita niyo maraming mga pastor na mamatay ng maaga, maraming pastor mahinang katawan. It is because yung pain na dinadala ng mga minahal niya. Sa pagdating sa crossroad of decision, pipiliin ang trabaho, pipiliin ang riches kaysa yung leadership, ministry. Ang sakit sa mga pastor yun. Kung alam nila kung anong pinuhunan ng pastor sa iyo. Kaya wag na natin isipin yon, yung puhunan ni Lord sa iyo. Can you say amen? Panglima, last, ang fire killer ay people din, tao. Kaya pwede maging fire killer. So ano yung apat na fire killers? Offense, isod, tampo, sama ng loob, disappointments, pagkadismaya, maging abala sa mga bagay, maliban sa gawain ng Pang-Diyos, and pang-apat ay ano? Pera, materialism. Panglima ay tao. Pwede kapatid maging fire killer yan. Sa 1 Corinthians 15:33, patapos na ako, don't fool yourselves. Bad friends will destroy. Di ba may kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba may kasabihan ng the birds of the same feathers flocks together. May nagtanong sa akin the other day, Pastor, pwede ba ang Kristiyano mag-asawa manood ng sine? And explain ako sa kanya. Gusto mo malaman kasagutan, basahin yung Psalms 1. Yung kasagutan. Hindi ko na-expound ngayon. Sa Proverbs 12:26, a wise man said, show me your friends and I will show you
your future. Di ba? Ang kaibigan, yung tamang pili ng kaibigan, pwede ka ipus patas eh. Pero kapag hindi ka wise sa pagpili ng kaibigan, ilalayo ka niya sa potential mo. Cutting classes tayo. Magjowa na muna tayo. Kaya mind mo, hati na. Gawa pag-aaral. Mag-computer games tayo. Ano pa ba ML pa ba uso ngayon? Ano na iyan? Ano namang sa kabataan? Ano nang laro na? So yan kapatid. At lalo na, please listen, lalo sa pagpili ng partner sa buhay. Wag naman tayo maging tandaan mo, magiging nanay o tatay ng anak mo. Tama po ba? Tama po ba? Minsan kasi iniisip lang natin sarili natin eh. Gwapo siya, may pera siya, mabait siya. Kaya yung tanong sa'yo, patulungin ba siya sa magulang niya? Gwapo siya. Patulungin ba siya sa magulang niya? Matalino siya. Hindi mo masagot-sagot. Kasi wala yung importanteng character. Ingat. Ingat. Kaya pwedeng maging far killer ang kaibigan. Ingat sa mga maling payo. Ingat kapatid, humingi ng payo sa mga taon. Wala ngang Lord sa puso eh. O walang takot. O kaya palasaway sa magulang. Paano ka ganda buhay mo dyan? Proverbs 12:26, the righteous should choose his friends carefully, for the way of the wicked leads them astray. Sa Tagalog, ang matuwid ay patnubay sa kanyang kapwa. Ngunit ang lakad ng masama ay nakakapagpapaligaw. Liligaw ka niyan, ilalayo ka niyan. Your flame will always burn brightest when you actively pursue your ministry and your God-given purpose, empower your life into others. Alam nyo, mga young people dito, at yung kino-convince ko rin, pinagpe-pray ko na lahat ay maunawaan. Prayer ko daily, pagka pinagpe-pray ko ng mga young people, Lord, nawa, kung plano mo magkaroon ng asawa, dalahin ko, Lord God, ang i-desire nila yung galing sa'yo at di ka church. Ang prayer ko parati, di ka church, Lord. At yung bigay mo talaga. Kaya tip ko sa mga kabataan niya, kung may mangliligaw sa'yo, unang-una, ang hanapin mong character, active ba siya sa church? May ministry ba yan? Kasi kung wala, wag ka na umasa dyan. Ilalayo ka niyang kay Lord. Gagawin ka niyang malamig. Experience ba ako? Ang dami na. Ilang yugnan dumating dito at ng asawa ng partner. Lungkot. Single sila, hanggang nag-asawa sila. Very cold pa rin kay Lord. So, ang tanong mo, ano ba talagang bigay ni Lord sa kanya? Bakit hanggang ngayon, nagkaroon ng asawa, from single hanggang naging couples, walang burden pa rin sa church. Kayo ba, hindi kayo ba nagtatanong ganon? Di ba dapat magtanong kayo? Ano ba talaga bigay ni Lord o pinilit nila yung sarili nila? To be honest, hindi maganda ang pundasyon ng pagmamahalan ng mag-asawa. Una, ako awa sa kanya, siguro siya ganun din. Pero kami may sad story. Problema sa parents. Ako ganun din. Broken family. Nahulog ako sa kanya, na-inlove ako. Na hindi magandang pundasyon. Dahil ang pundasyon awa, hindi love. Pero bakit gumaganda ang resulta ng pagsasama namin? You know why? May pangako si Lord sa Romans 8.
all things work it for good, them who are called and love God. According to His purpose, and love God. So, ibig sabihin, ang nag-ayos sa amin, sa love namin, ay yung nag-perform na kami sa purpose namin. Yung ginampanan na namin yung calling namin. Kaya, naging all things work it for good. Naayos. Wala pangit, naayos. Kaya pwede rin mangyari sa Brother James. And going back sa question ko, bakit ngayon, very cold pa rin yung iba? Mula binata, dalaga, nung karusal, gawang pa rin. Walang kapar-par. Kasi baka nga, hindi talaga yun ang bigay ni Lord. Hindi na kami. But, pwede maayos yan. Can you say amen? Palakpakan natin pang Diyos lahat na nakaintindi. Gatungan nyo kasi, apoy. Gatungan nyo. Huwag nyo sayangin yung hirap ni Lord sa inyo. Huwag nyo sayangin yung get ni Lord para sa inyo. Huwag nyo sayangin yung maraming pabor, maraming pagkakataon. Tama na naman. Dami ng awa binigay ni Lord sa atin. Dami na nga pinalampas ni Lord eh. Problema, paulit-ulit tayo eh. Anong epekto nito sa anak mo at maging anak? Close, kapatid. Basahin natin lahat ito. Philippians 4:8. Pakipost. Tapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Flame killers ba yan? O pampaalab ng flame? Paalala ng isang nagmamahal, totoong nagmamahal na pastor sa inyo. Huwag nating sayangin love ni Lord sa iyo. Ako maraming beses ako nagtanong, baka naging katanungan din ng iba, bakit ako? Bakit pinipilit ako? Ako nagtatanong, Lord, why me? Mas maraming matalino sa akin. Mas maraming magaling sa akin. Why me? Bakit ako sa TSFI? Ang tamang response ko lang sa katanungan, pakita ko kay Lord na hindi mali pagpili niya sa akin. Dapat ganun tayong lahat. Pakita niyo kay Lord na hindi sayang ang dugo niya para sa iyo. Keep burning. Iwasan yung nakakasira ng relasyon mo kay Lord. Iwasan yung nakakapatay ng love mo kayo. Tumayo tayong lahat. Close our eyes. Hayaan nyo naman na si Lord kausapin ka. Hayaan mo naman, nakinig ka ng mabuti. Hayaan naman natin. Lord, talk to us, Lord. Talk to us, Lord.